Alright, sa mapagpalang tanghali po sa inyo pong lahat. At muli, welcome po sa programang The Baptist Lunch. At salamat po sa Panginoon na tayo po ay magsasama-sama ngayong tanghali pong ito. Salamat po sa pribilehiyo na muli ako po ay maging blessing po para po sa inyo. At muli ay nandito po sa inyo pong harapan upang maging pagpapala po sa inyo. At salamat sa ating mahal na pastor sa kanyang tiwala na muli ako po ay maging guest po dito sa inyo pong programang The Baptist Lunch. And also kay Sir Maki, ayan, at salamat at muli na paintulutan niyo po na maging blessing po sa programa pong ito. And I do believe na ito pong programang ito ay patuloy po na nagiging blessing po sa bawat isa at lalong-lalo na ngayong ang tawag nito ngayong program na ito or ngayong episode na ito is for the young men and young ladies. At I hope na marami pong nanonood na dyan ngayon sa ating mga live live viewers natin sa ating Facebook Live. Ayan, isang mapagpalang tanghali po sa inyo pong lahat. At I hope na kayo po ay nanananghalian na at salamat din sa Panginoon at sa mga kapatiran po natin dyan, mga young people. Sana andyan na ba sila? Nakikita, online na ba sila? At batiin natin yung mga live viewers natin dyan sa kanilang mga tahanan. Ayan, mga young people, young men and young ladies, team prep, team focus. Ayan, at may maganda po tayong pag-uusapan ngayong umaga pong or ngayong tanghali pong ito, no? At habang kayo'y nanananghalian diyan, let me encourage you through the word of God this morning, mga kapatid, or this tanghali, no? At salamat din sa mga natin diyan sa CBBA students natin. Ayan, hello sa inyo, shout out sa inyo. Sa aking pinakamamahal na asawa, Ma'am Christy, and also kay Simeon at kay Cassidy and also kay Chloe. Ayan, shout out to you. Ayan, at I hope na kayo ay nag-tune in, and also sa mga live viewers natin na nandiyan. Ayan, at batiin muna natin yung mga live viewers natin ng mga young men at young ladies. Might be may mga tatay din dyan, no? Tatay, nanay na nanonood ngayon, hindi lang naman to pang mga young people, no? At pero specifically talaga ay yung mga i-discuss natin sa kanila ay para talaga sa mga young people natin. Pero at the same time, ay kung magiging blessing naman po ang ating topic sa mga tatay po dyan, ay mas okay din po yun. Ayan. Nandyan na, nakikita ko na po si nakikita ko na po si Ma'am Rica May Danao. Ayan, hello po Ma'am Rica May Danao. And also kay Ma'am Cecil Ampig at kay Ma'am Sandra Bergancha. Ayan, hello po. Sir John Hill, hello po. Sir Conrad, ayan, nanonood. Sir John. Oh, ganling talaga. Oh, ayos talaga yung kapatid mo. Ayan, Sir John Bird Sapatose. Ayan, magandang tanghali sa iyo, sir. At I hope na kayo ay nanananghalian yan na napakasarap na pananghalian. Kanina dinidiscuss natin yung benefits of talbos ng kamote. Sana nag-uulam na kayo ng talbos ng kamote ngayon. Ayan. And also kay Ma'am Ellen Hermosura. Magandang tanghali sa iyo, ma'am. At kay Ma'am Chanel Daz. Good noon po, Church and Sir Con. Ayan. So far, yan pa lang ang nanonood ngayon. Yan pa lang. Okay, sige. So, pero mamaya-maya siguro yung iba manonood na dyan ngayon. Share natin, share natin to sa ating mga group chats, no? Lalo na sa team focus and also sa team prep. Yan, magkasubaybay kayo, mga kapatid. Yan, maganda yung ating mga tatalakayin natin ngayon. Yun. Yan. Zero po kay Ma'am Bering. Ayan, Ma'am Bering Galindo, hello po, shout out to you. At I hope na nasa maayos po kayong kalagayan, no? At prayerfully ay maging blessing po ko sa inyo ngayong tanghali pong ito. Ayan. Hello po, Sir Richard Bergansha. Shout out sa ating mga Baptist builders na nandyan ngayon
sa ating Sapang Dalaga. Ayan, nakita po namin yung inyo pong ginawa na kagabi ay pinakita po yan sa aming service. Napakabilis ng gawa po ninyo, no? Kaya we're still praying for you. Pa-shoutout kay Julius. Yan, Julius. Alam ko na nagsusubaybay ka, narinig mo ko ngayon, Julius. Mag-ingat ka dyan at behave ka dyan, ha? Kamu na mag-scatter, ha? Ayan, Julius, mag-ingat ka dyan, ha? At tawag nito, babalik ka pa rin ng maayos dito, ha? Balik ka pa rin ng maayos. Sana ay buo ka pa din. Ha? Wag kang malulunod dyan, ha? Wag kang malulunod. Baka puro ano ka dyan. Kung ano na pinagagawa mo dyan. Pero sabi nila, may iwan ka na daw dyan, eh. Iwan ka, iwan ka na daw dyan. Ikaw magme-maintain daw dyan, eh. Kaya, hello po, Sir John Kilayko. Salamat sa Panginoon. Nanonood na rin si Sir John Kilayko. At si Ma'am Mary. Ma'am Mary Gonzaga. Hello po, Ma'am Mary Gonzaga. Hello, hello po sa inyo po. Ayan. And also, ayan nga, kay Ma'am Christy. Hello po sa aking mahal na asawa. Hello. Happy watching. And shout out to Simeon. And also kay Chloe. And also kay Cassidy. And also to the CBBA teachers and CBBA students out there. Shout out to you. Okay? So, maganda po ating pag-uusapan ngayong tanghali pong ito at muli, salamat sa Panginoon na tayo po ay napahintulutan na maging blessing po sa programa pong ito. At ang tinatalakay po ni Sir Maki dito is the effectiveness of God's Word. Yun. Sabi po ni Sir Richard dito, amen sir, masipag po si Julius dito. Yan, buti naman. Kala ko puro kain lang ang ginagawa niya dyan, eh. Oo. Ayan. Yan, alam ko naman na talagang masipag yung taong yan. Okay? So, tulad nga na nabanggit ko po kanina, ang topic na ibinibigay po ni Sir Maki po dito is yung effectiveness po ng salita po ng Diyos sa buhay po ng isang tao. Yan po maganda. Napakagandang pag-usapan po nito mga kapatid. Kasi, you know, may kita po natin na talagang ang salita ng Diyos ay talagang napaka-epektibo sa lahat po ng anggulo, no, ng buhay po. Wala po tayong makikita at masasabi na pag hindi ko sinunod ang Biblia, kumbaga wala pa nagsabi na isang tao na sinunod niya yung Bible at napahamak yung buhay niya. 'Di ba? Wala pang ganoon, eh. Wala pa akong nakitang ganoon at wala pa akong nasaksiyan na gano'n na sinunod niya kung ano nasa Bible at talagang isinasa buhay niya at talagang nilalagay niya sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, no? Wala pa akong nakita na isang tao at sabi niya, simula nung sinunod ko yung Bible, napariwara yung buhay ko, eh. Wala pang gano'n. Wala pa nagpatotoong gano'n, mga kapatid. Pero halos mapapakinggan ninyo lahat ng sinasabi, alright, simula nung sinunod ko ang salita ng Diyos, from the time that I trusted the Word of God, from the time that I trusted the Word of God, doon na bago yung buhay ko, doon nagkaroon ng matinding pananaw ang aking buhay, na doon nagkaroon ng maayos na direksyon ng aking buhay. Di ba? So, nakuha nyo po yun, mga kapatid. Kumbaga, doon pa lang, marami ng mga tao or mga young people or mga tatay, mga kapatid, or isang pamilya na talagang magsasabi na ang salita ng Diyos ay very effective. Alright? So, kaya nga magandang pag-usapan ito, mga kapatid, lalong-lalo na pagdating po sa inyong mga young men at young ladies, no, na ating mga audience po ngayon. So salamat sa Panginoon at meron po tayo dyan. So the effectiveness of the Word of God or the effectiveness of God's Word. So ngayon ay may matindi po tayong pag-uusapan ngayong umaga pong ito. Ano naman? Saan naman natin dadalhin itong topic po? The effectiveness of God's Word is specifically pagdating po saan? Pagdating po sa pagiging or being firm
or standing or being firm to what? Church standard. Yan ang ating pag-uusapan ngayong tanghali pong ito. Gaano kaepektibo ang salita ng Diyos or the effectiveness of God's word in terms of standing firm, alright? Or being firm. Saan? Sa church standard po natin. Specifically to you young men and young ladies. Nakuha nyo po yan? Kaya nga magandang makita nyo po yan. Kaya nga, sabi nga, buksan po natin na if you have your Bibles with you, no? If you have your Bibles with you, buksan po ninyo yung mga Biblia. A very familiar verse to all of us in 2 Timothy chapter 3 in verse number 16. Okay? 2 Timothy chapter 3 in verse number 16, a very familiar passage to us. The Bible says here, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in what? Righteousness. Okay, nakuha nyo po itong binabanggit po ng Biblia po na ito. So makikita nyo po yung effectiveness of God's Word, lalong-lalo na pagdating po sa pagiging firm natin, pagdating sa church standard. Alam nyo po pumasok po ito sa aking isipan, no, itong topic po na ito, it's because of the preaching last night. No, kung kayo po ay nakasubaybay po doon sa preaching po ni Pastor William kagabi. Nako sana mapakinggan niyo po 'yon. Sa mga naka-miss nung message po na 'yon, nako i-replay niyo po 'yung kagabi. Napagandang mensahe po noon. Pagdating po doon sa istorya po nung isang battle doon sa nag-stand doon sa battle na yung Shama. Alright? I hope na nakuha nyo po yun. And anyway, so ang magandang makita po natin dito is kung paano po ang isang young people or ang isang young man at young lady ang magandang katulong nila sa pag-stand in terms of the church standard or sa pagiging firm sa pagiging sa church standard po natin ay walang iba kundi ang alin? Salita ng Diyos. Nakuha niyo po yun? Yan po ang magandang makita niyo po mga kapatid. Because yan po ang napakatindi ng nangyayari sa lahat ng mga young people ngayon. Pwedeng makikita mo ang young people sa loob ng simbahan, okay, ayos ang itsura. Ayos ang forma, naka-necktie, naka-long sleeve, mga kapatid. At sa babae, naka-skirt, naka-palda, hanggang lagpas tuhod ang palda. At talagang, makikita mo talaga yung sinasabi nating church standard in terms of modest apparel. Nakuha niyo po yun? Talagang makikita mo yan, magandang manamit. Talagang, yan yung mga young people. Pag nakita mo yung young people sa loob ng simbahan, wow, talaga namang, grabe, parang ang bait ng itsura. Di ba? Sana kunin ka na ni Lord. Di ba? Sa sobrang kabaitan, ang ganda eh. Ang ganda ng postura, nagpopo at opo. Grabe yung kung paano maging magalang. Pag nandiyan, pagkasama niya ang mga kaibigan niya na nasa simbahan din, ang galing din. Talagang kumbaga ang sipag pagdating sa mga gawain sa church, talagang maayos ang itsura. Kumbaga, kita mo talaga doon sa isang tao pag nasa simbahan, lalo na yung mga young people natin, 'di ba? Sa loob ng simbahan. Pero ang matindi na nito, mga kapatid, pag wala na sila sa loob ng simbahan, doon na nagkakaroon ng matinding kalaban. Nandoon na yung hatak ng sanlibutan. Andoon na ngayon yung tipong, Brad, huwag ka na magsuot ng ganyan. Wala ka naman na sa church ninyo eh. Di ba? Nakuha niyo po yun? Nandiyan na yung mga circle of friends ninyo sa inyong mga
eskwelahan ngayon na sa mga team focus, sa mga eskwelahan ninyo, ako, bakit ka pa nagdadala ng Bible? Bakit ka pa bakit ganyan? Wag na dito ka na lang muna sa amin. Nakuha niyo po 'yon. Sa mga team prep naman, pag niyaya na ng mga wag ka muna pumunta sa wag ka munang pumunta sa ganyan sa pananambahan. Dito muna tayo, isang miss lang naman, isang Wednesday service lang naman. At kain muna tayo sa labas. Nakuha niyo po 'yon? Ganun nakatindi, mga kapatid, yung pakikipaglaban ng napakaraming young men at young ladies pagdating sa church standard po natin. In terms, sabi ko nga, yun nga, sa modest apparel pa lang natin eh. Grabe ng kalaban po diyan, mga kapatid. Kaya nga salamat ako sa Panginoon doon sa mga young people na nag-excuse sila at gumagawa sila ng letter na nasasabihin nila na hindi ako magsusuot ng pantalon at magsusuot ako ng skirt or palda pa rin. Napakaganda, napakasarap pakinggan ng mga ganun, mga kapatid, na ang mga young men at young ladies po natin sila ay nag-i-stand at nagiging firm saan? Sa church standard po natin. Kaya nga sabi ko po sa inyo, mga kapatid, ang salita ng Diyos ang siyang magiging kasama ninyo para manindigan kayo ng tama. Ang salita ng Diyos ang magiging kasama ninyo na manindigan sa sa church standard po natin. That's why it is very effective pagdating sa pagiging firm. Saan? Sa church standard po natin. Might be yung iba parang give up na. Wala naman nakakita eh. Wala namang Hindi naman ako nakikita dito. Malayo naman ako sa church. Malayo naman ako sa mga kapatiran. Dito naman ako sa probinsya eh. Wala naman nakakita sa akin dito eh. Kapatid, hindi ka naman namin nakikita. Pero alam ng Diyos, kita ka ng Diyos, kapatid. Kita ka ng Diyos kung nasaan ka man. At ang higit sa lahat pa nito, mga kapatid, ang tanong, ano nang pinagkaiba natin sa ibang young people na unbeliever at nandun sa mga sa mga ibang sa walang Diyos. Ano nang pinagkaiba ng young people na may Diyos at young people na walang Diyos? Naunawaan niyo po yun? Kaya nga, it is very important, mga kapatid, to be firm in our church standard at the word, and sasabi ko kanina, yung word of God ang siyang tutulak sa atin at magpapalakas sa atin na maging firm lalo tayo pagdating sa church standard. Sir, paano mangyayari yun? Anong mangyayari? Paano ang salita ng Diyos ang makakatulong sa akin na maging firm sa church standard po natin? Alright, let's look at our Bibles in the book of 2 Timothy. Alright, binasa po natin. Okay? The context here, mga kapatid, itong binabasa po natin, ay itong si Apostle Paul ay pinapangaralan po si Timoteo na na may haharapin siyang matinding problema in terms of sa ministry. Pagdating sa ministry, okay, Timothy, in verse number 1, sabi nga dito, this now also that in perilous times shall come. Alright? So pinapakita ni Apostle Paul kay Timothy na meron siyang mga haharapin na hindi ka nais-nais pagdating sa ministry. Okay? Yan po ang kanyang sinasabi. Merong mga adulterers, merong mga covetous, merong mga boasters, may proud, may blasphemers, may disobedient to parents, unthankful, unholy. So yan po ang mga mararanasan ni Timothy pagdating po sa ministry. Alright? Pero kaya nga sinabi niya, he come up with a main solution na in-encourage niya si Timothy, mga kapatid. Sabi niya nga dito, in verse number 11, persecutions, afflictions which came unto me, sabi po ni Apostle Paul, at Antioch, at Iconium, at Lystra, with what persecution I endured, but out of them all the Lord delivered me.
Take note of that, mga kapatid. Ako, sa Bible ko po, mga kapatid, in-underline ko po yung the Lord delivered me. Alright? So, pinakita doon ni Apostle Paul kay Timothy na kasama niya ang Diyos at with those persecutions, with those afflictions na kanyang naranasan sa Antioch, sa Iconium, with those persecution na naranasan niya, dineliver siya ng Diyos. Kumbaga, inalis siya ng Diyos at inalis siya ng Diyos doon. God or Lord delivered him out of those what? Afflictions, mga kapatid. Kaya nga, ang binanggit niya doon in verse number 16, mga kapatid, no? With those mahaharapin mo, Timothy, ito ang lagi mong alalahanin. All Scripture is given by inspiration of God. Nakuha niyo po yun, mga kapatid? So with those things, sinasabi po dito ni Apostle Paul para po kay Timothy, with those things na haharapin mo, na mga matitinding haharapin mo, alright, tandaan mo, Timoteo, meron tayong salita ng Diyos na in-inspired. It is given by inspiration of God. Nakuha niyo po yun, mga kapatid. Kaya nga pag tayo ay nanindigan sa salita po ng Diyos, ito ang magtutulak po sa atin na na mas lalo tayong manindigan saan? Sa church standard po natin. 'Di ba? Ito yung pinakamatinding panlaban po natin. Ito po yung pinakamatinding sandata po natin na mga nahaharapin po natin. Ito po yung pinakamatinding pananggalang din po natin. Ang salita po ng Diyos, mga kapatid. Because why? Ang sabi ng Biblia, all Scripture is given by what? Inspiration. Sabi nga na, madalas yun na po naririnig po sa mga programa po natin or sa preaching, pag sinabing inspiration, kung paano binigyan ng buhay ng Diyos ang kanyang salita. At kung paano niya binigay niya, paano niya binigyan ng buhay? Alright, in-inspired, God is in it. Yung salita, yung mismong salita ng Diyos ay nandoon mismo siya. If it is, sabi nga ng ating mahal na pastor, if God is in it, then God is what? For it. Nakuha niyo po yun? Kaya nga, the Word of God will help us. The effectiveness of the Word of God is definitely helpful, mga kapatid, pagdating sa pag-i-stand po natin saan? Sa church standard po na. Ito po, kasi nga sabi po ng Biblia po dyan it is profitable. Kagamit-gamit saan? Sa doctrine, sa teachings. Alright? Nakuha niyo po yun? Sa teachings po. Napakahalaga po nito, mga kapatid, na binabanggit po. Kaya nga ito po yung encouragement ni Apostle Paul kay Timothy na manindigan ka, Timothy, sa salita ng Diyos. Because it is effective primarily in teaching. It is effective in what? Reproof. It is effective in what? In correction, mga kapatid. Profitable in correction. And what? Sabi po dito ng Biblia, mga kapatid, in righteousness. Nakuha niyo po yun, mga kapatid? Kaya nga, no wonder, ito dapat ang gamit-gamit natin, mga kapatid. Ito dapat ang magiging panangga mo. At ito yung tutulong sa atin para meron tayong napapakinggan ng mga teachings from the Word of God that this is the what? The modest apparel. May narinig tayong teaching na ito ang dapat nating kasuotan. Meron tayong naririnig or mga doctrine, mga teachings na ito dapat ang ating panindigan. So, pag nalaman mo 'yon, alright, merong katuruan na ganun, gamit ang salita ng Diyos, ang pinakapapasok dapat sa isipan mo, andoon ang Diyos. Kasama mo ang Diyos doon. That's why it is effective. Huwag kang magba-back down doon.
Wag mong aatrasan yun. Wag mong i-give up yun. Why? Because God is in it. Dumating man ang mga matitinding temptation. Tignan niyo po, kung paano po tinukso ng dyablo, kung paano po tinempt ng dyablo ang Panginoong Hesukristo way back doon sa sa wilderness. Anong sabi doon sa Matthew chapter 4? 'Di ba? Man shall not what? Live by what? Bread alone, but by every word of God. 'Di ba? It is written. It is written. Anong pinanlaban ng dyablo pagdating sa temptation? Salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko po sa inyo ang dyablo talaga kayo, lalo na specifically to you young men at young ladies, aatakin kayo niyan. The devil will tempt you to give up that church standard na natututunan natin. 'Di ba? Kaya nga sabi ko po sa inyo, minsan malakas ang loob ng isang young people kasi may kasama Kasi nasa crowd ng mga church goers. Kasama niya yung mga kapatiran. Kasama niya si ganito. Kasama niya yung area leader niya. Kasama niya. Pero pag mag-isa na lang, doon na tayo biglang nawawala. Kaya nga, iisipin mo lagi kapatid, na once that you have this word, once that you have, it is approved by God, naku, wag mong aatrasan yan. Nakuha niyo po yun? Wag mong i-give up yan. As long as you have God in it, wag mong aatrasan yan. Minsan doon tayo nangyayari Nadadala na tayo ng emotion natin, nadadala na tayo ng mga nakakasama natin. Pero sabi nga ng Biblia, all right, kapatid, sinabi na nga ni Apostle Paul dito kay Timothy, okay, all scripture is given by inspiration of God. Take note of that word, given. It was not inspired by men. It is inspired by God. God is in it. Nakuha niyo po yun. Napansin niyo po yung sinabi po na it is God who inspired it. And when it is God inspired it, then God is in it. And when God is in it, God is for it. So wag mong isusuko yung kung anumang natututunan natin na teaching sa pulpit, mga kapatid. Wag mong bibitawan yun. If the Bible says this, na ang modest apparel is, or ang damit dapat is for covering, then cover yourself. Nakuha niyo po yun. If God is, may sinasabi tayo dito na for in terms of the untimely relationship, mga kapatid, then don't go in it. Manindigan ka doon. Hindi porket meron ng mga boyfriend at girlfriend yung mga kasama mo, ikaw magbo-boyfriend at girlfriend ka na din. No way. Yan yung sinasabi natin na be firm. The Word of God will help you to be firm in terms of the what? Church standard. It is very effective. Why it is effective? Because God is in it. You will be blessed, mga kapatid. Andoon ang Diyos Kasama mo ang Diyos, kapatid. Hindi mo kasama ang tao, kasama mo yung lumikha ng langit at lupa. Kasama mo yung nagbibigay sa iyo ng buhay araw-araw. Kasama mo yung nagpo-provide ng pagkain ninyo araw-araw. Kasama mo yun, kapatid. Yun ang kasama mo. Hindi lang basta ordinaryong tao, kapatid. Nako. Kaya nga sabi ko sa inyo, yun yung magtutulak sa iyo. Etong salita ng Diyos ang magtutulak sa atin para manatili tayo saan? Sa ating church standard. Kasi, alam mo niyo po, mga kapatid, madali lang pag may kasama ka na Kaya nga ang pinakasukatan talaga diyan, paano ka na ngayon maninindigan kapag hindi mo nakasama yung kasama mo sa church? Ano nang gagawin mo ngayon? Kaya nga sabi ko sa inyo, all right, you have this book, you have this Word of God, it is effective in terms of being firm in our church standard. Why? Because God is in it. Kasama mo ang Diyos doon Ang kinakailangan mo lang, kapatid, manindigan tayo. Sabi ng Biblia, it is profitable. Kagamit-gamit. Alright. Kahit ano pang mangyari, kahit ano pang makita ko sa kanila, there will be some temptations. Okay, no. I'll stick to it. I'll stick to the Word of God. Ito ang sabi sa Biblia. Ito ang sabi sa salita ng Diyos
Di ba? Nakuha niyo po yun? Kaya nga yun po yung dapat nating makita. Wag ninyong babaliwalain yung natututunan ninyo kasi yun talagang pinaka-trend lagi eh. May natutunan pero paglabas walang application. 'Di ba? Kaya nga sana, no, mga kapatid, lahat ng mga kaya nga binibigay dito ni Apostle Paul kay Timothy na pangalagaan natin. Panghawakan mo, Timoteo, yung salita ng Diyos. Sabi nga dito ni Sir John Hill the Bible is God's revelation to us. Therefore, the Bible, if applied seriously, it will reveal God in our life. Tama po yun. Yun po yun. That's the point, mga kapatid. If we will apply it seriously sa atin, mga kapatid, no, lahat ng mga natututunan natin dito, kaya nga yan yung magtutulak sa atin na manindigan. No? Hindi lang yan parang design lang sa sa bag mo. Hindi lang yan design para lang may pakita mo may Bible ako ganyan. All right. Mahirap may dala-dala kang Bible pero wala sa isinasa pumuhay natin. Mahirap yung ganun, kapatid. Meron kang dalang Biblia and yet yung pamumuhay natin parang walang Biblia. Nakuha niyo po 'yun? Kaya nga sabi ko po sa inyo, ipakita natin. Ilagay natin. Saan? Sa practice. Kaya nga, the Word of God is very effective, mga kapatid. Yun nga sabi ko po sa inyo, way back in nung ako po yung mga nagtatrabaho pa, talagang kailangan mong ipakita na meron talagang salita ng Diyos. Lalo sabi ko, nung ako po yung nagtatrabaho pa noon, pagdating ko talaga ng work, pagdating ko ng office, ilalapag ko na agad yung Bible ko doon sa aking desk. Bukas na yan, in the book of Proverbs. In the book of Proverbs, doon na lang, kung anong araw nung na yun, buksan ko agad doon para makita ng mga tao, mga kapatid, na talagang maging totoo yung ating pananampalataya. Hindi yun parang pakitang tao, mga kapatid. Kumbaga, ipakita natin na talagang nag-i-stand tayo pagdating saan? Sa salita ng Diyos. Sabi nga dito ni Sir Jow being steadfast in God's word is a manifestation of God's truthfulness in our life. That is right. Nakuha niyo po yun, mga kapatid. Kaya nga pag nakita na, pag hindi tayo naging steadfast, yung sinasabi ni Sir Jow, pag wala na, pag hinayaan na natin, alright. Kaya nga sabi nga dito, mga kapatid, binanggit dito sa binasa natin, all scripture, not some scripture. Nakuha niyo, all scripture. So lahat dito ay kasama natin ng Diyos. So wag mong i-give up, mga kapatid. Wag mong i-give up yung mga natututunan mo sa simbahan natin. If you want na makilala talaga nila lumbusan ang Diyos ng napakaraming tao, alright, let them see the good works. Diba? Sabi nga, diba, let your light so shine before men that they may see you what? Good works. Nakuha niyo po yun? Kaya nga yun po yung pinapakita namin dito na ang salita ng Diyos is very effective, mga kapatid. The effectiveness of God's Word in terms of what? In terms of being firm pagdating po sa church standard po natin. No, napakaganda po na makita po natin ito. Na paano tayo magi-stand, paano tayo maninindigan pagdating po sa ating sa inyo po mga eskwelahan, kasi nga napakatindi po, mga kapatid, pagdating po sa mga eskwelahan ngayon. Kung paano hatakin ang mga young people natin ng mga iba't ibang mga unbelievers na mga young men at young ladies. 'Di ba? Ngayon, paano ka ngayon mag-i-stand? Kaya nga sabi ko po sa inyo, kasama ninyo ang Diyos dapat. Kasama ninyo, gamitin ninyo ang Word of God. Tulad na lang ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo nung siya po ay tinempt ng dyablo. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Nakuha niyo po yun? Yun ang panlaban niya Yun pinakita ng Diyos doon na
makakaranas din ng temptation. Alright, anong panlaban? It is written. The Word of God. Ito ang panlaban talaga. Ito ang matinding sandata talaga natin, mga kapatid. Kaya it is very effective, especially to you young men at young ladies. Huwag niyong i-give in yung mga natututunan natin. Kaya nga pag narinig niyo 'yon, pag na-realize niyo 'yon, mga kapatid, na alright, ito yung tinuro sa ito yung tinuro last time ni Pastor Hill. Alright, manindigan ka dun. Huwag mong isusuko 'yon kasi nandoon ang Diyos. Nandoon ang Diyos, kapatid. Pag tinanggal mo, pag hindi ka nanindigan doon, sa tingin mo, sino ang nandoon? Yun ang lalagay mo sa utak mo, kapatid. Yun ang lalagay mo sa sarili mo. Alright? Kapag tinanggal mo at hindi ka nanindigan doon, sino na ngayon ang kasama mo doon? Nakuha mo? Nakuha niyo po yun? Pag tinanggal mo ang sarili mo doon, sa salita na, sa biblical standard natin na yon. Alright? Pag tinanggal mo ngayon yun doon, sino na ngayon ang kasakasama mo? Sabi ng Biblia kanina, binigyan ng Diyos. God inspired it. Alright? Nandun, kasakasama mo ngayon ng Diyos. Ngayon, tinanggal mo ngayon yung sarili mo doon. Sino na ngayon ang kasama mo? Wala naman ng iba, kundi ang kalaban lang natin, mga kapatid. Ang dyablo. Diba? So ngayon, pag nanaig na yung dyablo sa buhay mo, unti-unti ka nang kakalas. Unti-unti nang wala na. Sasabihin, lalamunin at lalamunin ka na ng sanlibutang ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag niyong bigyan ng butas ang natin, tawag nito, huwag niyong bigyan ng puwang, no, ang dyablo sa inyong Kristiyanong buhay. Sabi nga dito, young people, we are blessed to have a church that is steadfast in biblical standards. That is right, sir. It is not for status symbol or of our church, but it is a declaration of biblical discipline applied to every individual member of our church. Excusing yourself in biblical standard is a proof of your spiritual immaturity as a Christian. That is right. Diba? Kaya ngayon po yung dapat po nating malaman, mga kapatid. Dapat natin panindigan. Maging steadfast tayo. Be steadfast. Diba? Doon saan? Sa biblical standard. Because in biblical standard, God is in it. And kaya nga, itong salita ng Diyos, ang siyang magtutulak sa atin na manindigan. Saan? Sa biblical standard. Bakit? Bakit ang salita ng Diyos? Because nandoon ang Diyos. Maiisip mo uy, nandito ang Diyos. Kasama ko ang Diyos dito. Hindi ko pwedeng isuko to. Kasi pag sinuko ko ito, iba na ang sasama sa akin. Iba na ang mag-guide sa akin. Hindi na ako guided by God. Wala na. Hindi na. Iba na ang mag-guide sa akin. Diba? Kaya nga, yan ang pinakamatinding nangyayari ngayon sa lahat ng mga young men at young ladies natin ngayon. Paano ka na ngayon maninindigan pag wala ka na pag wala ka na sa pananaw ng iyong area leader? Pag wala ka na sa pananaw ng iyong magulang? Kahit sabi mo laking church Pag napakawalan na yan, paano ka na ngayon maninindigan? Pagdating sa biblical standard natin. 'Di ba? Paano ka na ngayon maninindigan ngayon? Nakuha niyo po 'yun. Ano na ngayon ang makukuha mo? Ano na ngayon ang paano mo na ngayon magi-stand doon sa biblical standard? Kaya nga yun yung dapat natin makita na ang magtutulak sa iyo itong salita ng Diyos. Kasi bakit? Kasama mo ang Diyos doon. Sabi po dito ni Sir Jow, ang biblical discipline and standards ng ating simbahan ay hindi lamang para sa mga staff ng simbahan, kundi sa lahat ng member ng church. Yes, that's right. Tama yung sabi ni Sir Jow. Minsan kasi hindi naman ako staff. Okay lang kahit mag-shorts ako. Okay lang kahit mag-spaghetti ako. Okay lang kahit mag-ano ako. Hindi na, okay lang. Hindi naman ako staff Wala namang sa akin.
No. Hindi ganun. Hindi po ganun yun, mga kapatid. No? Kasi nga, yun yung tinuturo ng Biblia. Yun yung tinuturo yung sinasabi dito na all scriptures given by inspiration of God and profitable for doctrine. Teaching in terms of modest apparel. Teaching in terms of courting. Teaching in terms of family planning. Teaching in terms of fatherlyhood. Teaching in terms of motherlyhood. Nakuha niyo po yun? Nandito, profitable, yung salita ng Diyos. Kaya nga, nandoon kasama mo ang Diyos doon na yun yung magtutulak sa'yo na lalo mong panindigan kung anong sinasabi ng Biblia, biblical standard. Sabi nga dito ni Sir Joe, ang pagkakaroon ng maling pananaw sa pagsasabuhay ng biblical standard ng ating simbahan ay kapahayagan ng ating pagpili na hindi natin gustong sundin ang Biblia na inspired ng Diyos. Magsiyasat tayo ng maigi. Yun. 'Di ba? Kaya nga kung iisipin mo lagi, alright, inspired by God. Teachings patungkol dito, preachings patungkol dito. Alright. Sinabi to ni pastor, sinabi to ni Sir Maki, sinabi to ni mga natin diyan, mga area leaders niyo. Alright. Papanindigan ko to. Hindi ko kakalasan to kasi kasama ko ang Diyos dito Hindi ko man sila makasama, marami man ako hindi makasama dito, as long as kasama ko ang Diyos, okay lang yun. Wala ka dapat ipagbabahala. Kasi kasama mo ang Diyos Nakuha niyo po yun. Kaya nga, yung salita ng Diyos is very effective in terms of what? Having or standing or being firm in terms of our biblical standard. No? Kasi yan po talaga, dyan kayo aatakihin Ang mga young men at young ladies natin, dyan madalas inaatake ng sanlibutan ito. Pag wala na, hands off na ang mga magulang ninyo, hindi na kayo nakikita, alright. Hands off na, wala na. Pag nandyan na yung magkasama na kayong dalawa ng kaibigan mo at niyayaya ka na sa hindi magandang kapamaraanan, ngayon, papaano ka na ngayon mag-i-stand? Diba? So, dapat mag-flashback sa'yo. Ito pala yun, ito yung sinabi. At pag sinunod ko to, kasama ko ang Diyos dito. Mawala man to, kainisan man niya ako nung kaibigan kong ito, at least kasama ko naman ang Diyos. Hindi naman nainis ang Diyos sa akin. Nakuha niyo po yun. Kaya nga yun dapat, mga kapatid, ang magtutulak sa atin na mag-stand. No? Ang salita ng Diyos ang tutulong sa atin. Sabi dito ni Sir John Hill, binigyang buhay para sa buhay ng mga buhay. Yun, inspiration. Nakuha niyo po yun? Yan yung magandang ma-realize ninyo, mga kapatid. Binigay yun sa atin ng Diyos. Binigyang buhay ng Diyos. Akala mo nandun mismo yung Diyos. Ito. Kaya nga pag nanindigan ka doon, kasama mo yung Diyos. Akalain mo. Kaya akalain mo yun na ipagpapalit mo yun. Kaya nga, yun yung sabi ko kanina pag umalis ka doon sa kasakasama mo ang Diyos, sino na ngayon ang kasakasama mo? Sino na ngayon ang daladala mo habang naglalakad ka? Sino na ngayon ang kasakasama mo? Kasi umalis ka doon nakasama mo ang Diyos anak, kasama mo ko dyan Andyan ako, anak. Tuloy-tuloy tayo dyan. Maganda yan, anak. Kasama mo ko dyan. Alright. Ngayon, nagdalawang isip ka na. Iniwanan mo na ngayon kung saan ka kasakasama ng Diyos. Tanong, sino na yung papasok? Sino na ngayon yung kasakasama mo ngayon doon? Diba? Nakuha mo yun? Nakuha natin yung mga kapatid? So, yun doon natin dapat makita na iba na yung kasama mo. Wala na. Kaya doon tayo dapat makita natin
na manatili tayo at ang salita ng Diyos ang siyang magpupush sa atin para alin? Para manindigan tayo saan? Sa biblical standard. Kasi yan at yan ang matinding kalaban talaga ng mga young people ngayon. How to stand? Pag ako na lang yung mag-isa, anong gagawin ko pag ako na lang yung nasa sanlibutan? Katabi ko, unbeliever. Katabi ko dito, unbeliever. Yung supervisor ko, unbeliever. Tapos sabi niya, inuman daw kami. Pag hindi uminom, minus ano, paano na? Oh. Nakuha niyo po yun? O paano na pagdating sa mga pagsasayaw? Sabi daw, sayaw daw kami. Kasi babagsak pag hindi sumayaw. Oh. Nakuha niyo po yun? Ay, kailangan, ang costume, ganito. Nakuha niyo po yun? Kaya nga, yun yung dapat nating paano ka na ngayon maninindigan? Ano na ngayon yung panghahawakan mo? Kaya nga, sabi ko po sa inyo, ito ang panghawakan mo. Because it is effective. Nakuha niyo po yun? Ito ang panghawakan mo. Kasi bakit? Andun ang Diyos eh. Kapatid, imposibleng pabayaan ka ng Diyos kapag pinaglaban mo siya. Yun ang lagi mong isipin. Imposibleng pabayaan ka ng Diyos, kapatid, pag pinaglaban mo siya. Pero matindi niyan, pag give up mo siya, ano kayang mangyayari? Yun ang matindi. Pag give up mo at tinanggal mo siya sa eksena ng buhay mo, ano kaya ang mangyayari? Yan ang tanungin mo sa sarili mo. Kasi matindi yan. Pag pinaglaban mo ang Diyos, kapatid, matindi yan. Oh. Pero anong tanong, paano pag give up mo siya? Ano kayang possibility na mangyari sa iyong buhay Kristiyano? 'Di ba? So, yun lang mga kapatid. That's my encouragement to you this afternoon. Kaya nga sabi nga dito ni Sir Joe, kaya tayo namamatay spiritually kasi inaayawan natin ang nagbibigay sa atin ng buhay spiritually. Yun. Tama yun. Kaya again, young men, young ladies, hindi naman tayo perfecto. We're not perfect, mga kapatid, no? Hindi porket sundin natin ganyan, no? Hindi ganoon yung sinasabi ko, mga kapatid. We're not perfect. We're sinners. Nakuha yun. Pero ito yung magtutulak sa atin na mamuhay ng kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Because it is effective. Nakuha niyo po yun? Kaya, yun lang po yung gusto pong makuha po ninyo magandang or makuha ninyo encouragement for this morning or this afternoon sa lahat ng mga young people po natin na nagsusubaybay ngayon. Kasi minsan yan ang tanong lahat ng mga young men at young ladies paano na ako mag-stand? Wala na akong kasama. Madali lang mag-stand sa na may kasama ka Kahit kaisa lang Madali lang mag-stand kapag may kasama ka. Pero pag wala ka ng kasama, paano ka na ngayon maninindigan? Paano mo na ngayon ipapakita sa publiko na meron akong Diyos na kinikilala? Na meron akong salita ng Diyos. Sabi ko nga doon sa mga sa mga young people na binabible study ko. Pag hinilera ka na ngayon sa lahat, daan-daang young people, kita ba yung salita ng Diyos sa buhay mo? Kita ba? Not the Bible per se, Hindi yung may hawak ang Biblia. Hindi yung ganun. Kita ba sa buhay mo yung Kristo Jesus na tinanggap natin? Yun ang magandang Di ba? So, I hope maliwanag po ito. Simple lang po yung pinag-aaralan po natin, mga kapatid. Tulong po ito para po sa inyo. Para malalo pa kayong ma-encourage na, yes, tama. Salita ng Diyos, kailangan kong panindigan ito. Kasi andito andito yung Diyos. Kasama ko ang Diyos dito. Mawala man to, mawala man sila, okay lang, andito kasama ko ang Diyos. Mag-back down man to, or ilayo man lang niya ako, or hindi man niya ako pansinin, alright, as long as kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos dito, hindi ko ibibigay ito. Nakuha niyo po yun? Sana maunawaan po natin yung pinupush ko po para po sa inyo, mga young men at young ladies, na huwag kayong manghihinayang na sino man na mawala sa inyo as long as kasama ninyo ang Diyos. Alright? So, maraming salamat po, mga kapatid, sa pagsama niyo po sa akin ngayong hapon pong ito. At muli, sana ako po ay naging blessing po
sa inyo ngayong tanghali pong ito. No? Again, maraming salamat sa ating mga pastor. Maraming salamat, Sir Jao, sa pagsama niyo po sa akin at sa mga live viewers pa natin na nandyan. Thank you so much for being with us and I hope na ako po ay naging blessing po sa inyo at patuloy nyo rin pong ipanalangin yung mga Baptist builders po natin. Nanonood po sila kanina. At patuloy niyo po sila ipag-pray po doon sa ating sa Sapang Dalaga and also continue to pray doon sa flight po mamaya nila Pastor William. All right? I think alis na po kayo sila. They will go to a certain place. Saan ba 'yon, Sir John? Tugigaraw, yeah. So please pray for their flight no na maging maayos at maging maging blessing din po sila doon. Yeah, sabi po ni Sir Jao dito, thank you Sir Conrad, great encouragement for another great episode. Let us keep growing and going for the Lord, young people. All right, so to God be the glory. Maraming salamat po mga kapatid at sana kayo po ay nag-enjoy sa ating programang ito at you are so blessed, young men at young ladies, na we do have this kind of program to be a help mga kapatid sa inyo, no, na manindigan sa tama. May nag-encourage po sa inyo ganito. Okay? So, palagyan po namin sinasabi po dito, to God be the glory. Salamat po.